Magandang araw sa lahat, welcome po ulit dito sa atin channel ang showpoll.ph. Punta tayo sa atin balita. VP Sara, dinipensahan ang 2025 proposed budget ng OVP. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance hinggil sa proposed 2025 budget ng Office of the Vice President, OVP, dinipensahan ni Vice President Sara Duterte ang mga programa ng OVP na paglalaanan ng budget. Naglaan ng Department of Budget and Management, DBM, ng 2.03 billion peso para sa OVP sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program. Ito'y matapos kwestiyunin ni Risa Hontiveros ang mga programa ng OVP na kaparehas na raw ng mga existing programs ng ilang ahensya ng gobyerno gaya ng Medical and Burial Assistance, Livelihood Program na Magnegosyo, TADEY, at Disaster Relief Program. Pero ayon kay VP Sara, ang mga nasabing programa ang mga pangunahing hiling ng mga Pilipinong humihingi ng tulong sa kanyang tanggapan. Totoo po mayroong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa, pero nung ako po ay umupo as Vice President, I took an oath. At doon sa panunumpa sinabi ko na gagawin ko ang katarungan sa bawat tao. So, hindi po kami pwedeng humindi sa mga taong humihing ng tulong lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President, pahayag ni VP Sara Duterte. Tinanong ni Hontiveros kung okay lang ba na ilaan na lamang ang hinihinging budget ng OVP sa mga line agencies, at doon na lang mag-request ng allocation ang tanggapan ni VP Sara. Sagot naman ng pangalawang Pangulo, bakit pinupolitika ang mga financial assistance? Halimbawa na lamang anya ang mga iniendorso ng OVP para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation, ACS, ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Kapag mayroon kaming nai-refer o binibigyan ng endorsement ng ACS sa DSWD, kadalasan po na sagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban iyan. Minsan po totoo iyan na po politika ang assistance para sa ating mga kababayan, ayon kay VP Duterte. So, babalik ako sa panunumpa na gagawin ko ang hustisya sa bawat tao. Kaya po kami nandito at kaya po kami may ganitong mga projects sa Office of the Vice President, ayon pa kay VP Sara. Ayon pa kay VP Sara, pinopolitika ni Hontiveros ang proposed budget ng OVP dahil nais ng senadora na maghain ng isang motion para ilipat ang ni-request na budget ng OVP sa ibang ahensya ng gobyerno. Iniuugnay iyan ng pangalawang Pangulo sa naging pahayag ni Hontiveros sa Akbayan Congress kamakailan na hanggat nasa pwesto si VP Sara ay nanatili umanong panganib ang banta ng pagbabalik ng mga Duterte sa kapangyarihan. Inusisa din ni Hontiveros ang budget na inilaan ng OVP para sa mga librong isinulat ni VP Sara na ipamamahagi sa mga estudyante kasabay ng mga pagbabago bags na may lamang school supplies at dental kits. Ito ay isang halimbawa ng pagpolitika sa budget hearing sa pamamagitan ng mga tanong ng isang senador. Ang problema niya kasi nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At ang libro na yan ibibigay namin sa mga estudyante ng mga bata. At yung mga bata na iyan may mga magulang na boboto. At ang pangalan ko ay nagkalat kung saan man ibibigay yung libro, dagdag pa ng pangalawang Pangulo. Hindi raw nagustuhan ni Hontiveros ang sagot ni Vice President Sara na ayon sa senador, ay hindi niya maintindihan ang ugali ng pangalawang Pangulo, punto, na ibinalik din ni Vice President Duterte sa kanya. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Hontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude, sabi pa ni VP Sara. Binalikan ni VP Sara ang pagkakataon na humingi ng tulong si Hontiveros sa kanya noong tumatakbo ito sa pagkasenador noong 2016 kung saan nakiusap pa si VP Inday sa isang kongresista para suportahan ang senadora. Nanalo na siya at noong nanalo na siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Ayon pa kay VP Duterte. Sa kabila ng halata namang pamumulitika ni Hontiveros, lusot na sa Senate Committee on Finance ang panukalang budget sa taong 2025 ng Office of the Vice President at isusumit na ito sa plenaryo. So, ang tanong ko po dito, Madam Chair,
Anong nag-lead sa OVP na mag-consider na i-launch yung ganitong programs? May ginawa bang studies para suportahan yung pagkakaroon ng ganitong programs na parallel naman sa katulad at existing programs ng iba't iba nating line agencies, Madam Chair? Yes, Madam Chair. Thank you. Noong ako po ay nangampanya, 3 lang po yung sinabi ko na plataforma. Una po, trabaho. Pangalawa po, edukasyon. At 3, mapayapang pamumuhay para sa ating mga mamamayan. Nung pumasok po kami sa Office of the Vice President, tiningnan po namin ang mga pinakamaraming requests ng ating mga kababayan. Una-una po, ang lagi po naming natatanggap na request ay medical and burial assistance. Pangalawa po ay financial assistance. Pangatlo, lagi silang humihingi ng tulong sa pagkain. At pang-apat, very recently sa tali ng mga requests, no? Yes, sa tali ng mga requests is yung educational assistance na sinasabi ng mga kababayan natin. Sinasabi namin lagi sa kanila, libre naman yung public schools. Ngayon ay libre na rin yung higher educational institutions. Pero sinasabi nila nahihirapan kasi sila sa plete, nahihirapan sila sa pabaon ng mga bata at sa pagkain ng mga bata. Kaya meron kaming bago, ito yung educational assistance. At ang panghuli naman, lagi naming natatanggap na request galing sa ating mga kababayan ay kapag sila ay naging biktima ng disaster, whether man-made or natural disasters. So sila po ay lumalapit sa Office of the Vice President. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a Vice President, I took an oath, and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. At yan ang atin latest news update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang notification bell for more news updates. Like and share the video. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Magandang buhay sa lahat. Adios.